Isang makapal na sobrang kulay krema ang nakapatong sa ibabaw ng hapag, tahimik at tila walang buhay. Ngunit para kay Araceli Reyes, mayroon itong bigat na kayang magpabagsak ng buong mundo. Hindi pa niya ito binubuksan. Natanggap niya ito kaninang umaga mula sa isang mensaherong nakauniporme, isang formalidad na hindi karaniwan sa kanilang simpleng lugar sa Tondo. Ang sobre pa lamang, mabango, mamahalin ang papel, ay tila isang insulto sa karaniwang amoy ng bawang, luya, at bagong saing na kanin na bumabalot sa kanyang munting karinderya. Ano kaya ito? Tanong niya sa sarili habang ang mga daliri ay marahang dumadampi sa gilid ng sobre. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang kilugawan ni Ara. Ang bawat sulok ng munting pwestong ito ay kabisado niya, ang bahagyang gasgas sa sahig kung saan madalas umupo si Mang Tonyo, ang trooper, ang mansa ng kape sa pader na hindi na matanggal. Alaala ng isang masayang tawanan ng mga estudyanteng nag-agahan, ang haligi kung saan nakaukit ang taas niya at ng kanyang yumaong ina. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang puso ng kanyang pagkatao, ang tanging yaman na ipinamana sa kanya, at ang bunga ng bawat butil ng pawis at luha na kanyang ipinuhunan. Dito, sa gitna ng kumukulong lugaw at ngiti ng mga suki, naramdaman niyang buo siya. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang dibdib na nagsisimula ng kumabog ng wala sa tiempo. Sa wakas, gamit ang nanginginig na kamay, pinunit niya ang selyo. Isang nakatiklop na papel ang kanyang inilabas. Sa itaas, sa gitna, isang logo ang nakaukit sa kulay gintong tinta. Isang bilog na may mga letrang TAE at CAE na magkasalikop sa loob. Ang hangin ay tila naubo sa kanyang mga baga. Del Franco Holdings. Isang pangalan. Isang multo mula sa nakaraan. Isang bangungot na akala niya ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mga mata ni Ara ay mabilis na bumaba sa mga salitang nakaimprenta sa ilalim ng logo. Paabiso ng pagpapaalis notice eviction. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Demolition. Proyekto. 30 araw. Ang mga letra ay nagsimulang lumabo, natabunan ng isang alaalang ayaw niyang balikan, ngunit pilit na umahon mula sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. 10 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa entablado, sa ilalim ng matinding liwanag ng auditorium. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Katabi niya si Marco Sebastian Del Franco, ang presidente ng klase, ang pinakamatalinong estudyante sa kanilang batch, ang lalaking lihim niyang hinahangaan. Ngunit ang mga mata ni Marco na nakatitig sa kanya ay hindi naglalaman ng anumang paghanga. Puno ito ng yelo. Puno ng pagkasuklam. Sila ang pambato ng paaralan para sa National Academic Quiz Bowl. Isang tanong na lang. Isang sagot na lang at makukuha na nila ang kampyonato. At para kay Ara, ang full scholarship na siyang tanging pag-asa niya para makatapos ng kolehiyo. Ano ang pangunahing sangkap sa paggawa ng bakal? Tanong ng quizmaster. Alam niya ang sagot. Nasa dulo ng dila niya. Ngunit ang utak niya ay pagod. Ang katawan niya ay nanghihina. 3 gabi na siyang walang tulog, binabantayan ang inang may malubhang sakit sa ospital. Ang mga salita ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang pagkabagot sa boses ni Marco sa tabi niya. Carbon, bulong nito, halos hindi marinig. Sabihin mo, Carbon. Ngunit huli na. Ang buzzer ay tumunog. Natalo sila. Pagbaba nila ng entablado, sa harap ng kanilang mga kaklase at guro, hinarap siya ni Marco. Ang mukha nitong perpekto ay nababalutan ng galit. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Sinayang mo ang lahat, sigaw nito, ang boses ay malamig at walang awa. Lahat ng paghihirap namin, sinayang mo dahil sa katangahan mo. Isa kang pabigat. Isang malaking pagkabigo. Isang malaking pagkabigo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang puso na parang markang bakal. Sa gabing iyon, hindi lang isang tropeo at isang scholarship ang nawala sa kanya. Nawala rin ang kanyang dignidad at ang paniniwala sa sarili. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. At sa mga sumunod na araw, tuluyan na siyang naglaho. Ara, iha. Ayos ka lang ba? Ang boses ni Aling Nena, isa sa kanyang mga pinakamatagal na suki, ang pumutol sa masakit na alaala.
Napakurap si Ara at doon niya naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis siyang yumuko at kunwari may pinunasan sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang isang butil ng luha na nagbabantang pumatak. Ayos lang po, Aling Nena. May napuwing lang po ako, pagsisinungaling niya, kasabay ng isang pilit na ngiti nang muli siyang humarap. Ang papel ay mahigpit niyang kinuyom sa kanyang kamay, ang mga gilid nito ay tumutusok sa kanyang palad. Mukhang importante ang sulat mo, sabi pa ng matanda, sumisimsim sa mainit na lugaw. Galing sa syota. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ara. Sana nga po. Resibo lang po ito sa mga pinamili ko. Isa na namang pagsisinungaling. Buong araw, sinubukan niyang maging normal. Naghain siya ng lugaw, nakipagtawanan sa mga customer, nagbilang ng sukli. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay naroon ang bigat ng liham. Ang logo ng Del Franco Holdings ay tila isang multong nakatingin sa kanya mula sa bulsa ng kanyang apron. Ang boses ni Marco ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Isang malaking pagkabigo. Hindi. Pinilit niyang iwaksi ang mga salita. Pinatunayan na niya sa sarili niya na hindi iyon totoo. Itinaguyod niya ang sarili. Pinalaki niya ang munting lugawan ng kanyang ina. Nabubuhay siya ng marangal. Hindi siya isang pagkabigo. Nang magsara ang karinderya at mag-isa na lamang siya sa gitna ng katahimikan, muli niyang inilabas ang sulat. Binasa niya ulit. Celeste Towers. Iyon pala ang pangalan ng proyektong papatay sa kanyang mga pangarap. Isang tore ng bakal at salamin na itatayo sa ibabaw ng abo ng kanyang munting santuwaryo. At sa ilalim, naroon ang isang pangalan na nakalimbag sa itim na tinta, sa ibabaw ng titulong Chief Executive Officer. Marco Sebastian Del Franco. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang lalaking sumira sa kanyang nakaraan ay siya ring lalaking sisira sa kanyang kasalukuyan. Ang tadhana ay tila isang malupit na komedyante. Isang tunog mula sa labas ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang marahan, halos marangyang ugong ng isang makina na hindi pamilyar sa kanilang eskinita. Sumilik siya sa siwang ng kanyang nakasarang pinto. Isang sasakyang itim, makintab na parang salamin, ang marahang huminto sa tapat mismo ng kanyang karinderya. Ang sasakyan ay mukhang mas mahal pa kaysa sa buong lupa't bahay niya. Walang sinuman sa kanilang lugar ang nagmamay-ari ng ganoong klaseng kotse. Napigil ni Ara ang kanyang paghinga. Ang bintana sa likurang bahagi, na tinted ng sobrang itim, ay dahan-dahang bumaba. Una, isang manggas ng isang mamahaling business suit ang lumitaw. Pagkatapos, isang panga na tila inukit ng isang maestro. At sa huli, ang buong mukha. Mas matanda na ito ngayon. May bahagyang guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata, ngunit naroon pa rin ang parehong matangos na ilong, ang parehong makapal na kilay, at ang parehong mga labi na bumigkas ng mga salitang sumugat sa kanya ng malalim. Ang pagiging arogante ng isang binatang mayaman ay napalitan ng isang aura ng kapangyarihan, isang malamig, hindi matitinag na otoridad ng isang si. Si Marco Sebastian Del Franco ay narito. Sa harap ng kanyang lugawan. At ang mga mata nito, matapos ang 10 taon, ay nakatitig ng diretsyo sa kanya. Sa loob ng marangyang boardroom ng Del Franco Holdings, ang katahimikan ay may bigat at presyo. Ang bawat miyembro ng board ay nakaupo na parang mga estatwa, ang kanilang mga mamahaling damit at alahas ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw. Sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Marco Sebastian Del Franco. Ang kanyang postura ay tuwid at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang Celeste Towers ay hindi lamang isang gusali, deklara niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin, umaalingaw sa buong silid. Ito ang magiging bagong simbolo ng kaunlaran sa distrito na iyon. Isang testamento sa bisyon ng Del Franco Holdings. Ipinakita sa malaking screen sa likuran niya ang isang architectural rendering ng isang nagtataasang toreng gawa sa salamin at bakal, kumikinang sa ilalim ng araw. Perpekto. Walang mali. Tulad ng lahat ng bagay na gusto ni Marco. Ang timeline ay masyadong agresibo, Ginoong Del Franco, sabi ni Guy Vicencio, isang matandang lalaki na may mapanuring mga mata, ang ama ng kanyang nobya at isang makapangyarihang miyembro ng board. May mga ulat na may iilan pa ring problema sa lupa kung saan ito itatayo. Naramdaman ni Marco ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga.
Ang salitang problema ay isang magalang na termino para sa mga residente na ayaw umalis. Ang lahat ay nasa ayos, sir, sagot ni Marco, ang kanyang tono ay hindi nagbabago. Ang ating legal team ay tinatapos na ang lahat. Within 30 days, the site will be cleared. Iyan ang aking pangako. Pinatakbo ni Marco ang kanyang mga daliri sa makinis na ibabaw ng mesa, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong otoridad. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat segundo ay isang butil ng buhangin na bumabagsak sa isang hourglass na malapit ng maubos. Ang proyektong ito ang kanyang unang malaking hakbang bilang CEO, ang kanyang paraan upang patunayan sa lahat at sa multo ng kanyang ama na kaya niyang higitan ang iniwang legasya nito. Ang kabiguan ay hindi isang opsyon. Matapos ang pulong, nagtungo siya sa isang pribadong restaurant para sa tanghalian. Naghihintay sa kanya sa isang mesa sa sulok si Isabel Vicencio, ang kanyang nobya, na mukhang perpekto sa kanyang puting Chanel dress. Tumayo ito at humalik sa kanyang pisngi, isang halik na mas naramdaman niyang isang formalidad kaysa isang tunay na pagmamahal. "How was the meeting, darling?" tanong ni Belle habang umuupo sila. "The usual. Your father is as cautious as ever," sagot ni Marco, kinuha ang menu. "He just wants to ensure the Vicencio family's investment is secure," sabi ni Belle, ang kanyang tono ay parang negosyo. "Nabanggit niya sa akin ang tungkol sa mga squatter. Bakit hindi mo patapusin ang problema?" "Legal processes take time, Belle. Hindi tayo maaaring magkamali. Sometimes, a firm hand is more effective than a legal document," mungkahi niya, may kislap ng pagiging praktikal o kalupitan sa kanyang mga mata. "Pinapahaba mo lang ang problema." Yisa the way, na-finalize na ng events planner ang detalye para sa ating engagement party. "I need you to look at the guest list tonight." Tumango lang si Marco. Ang kanilang relasyon, tulad ng kanilang mga pag-uusap, ay parang isang listahan ng mga bagay na kailangang gawin. Ay secure ang deal, ay clear ang lupa, ay finalize ang guest list. Isang perpektong pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Isang transaksyon. Walang gulo, walang drama. Maayos. Ngunit minsan, sa gitna ng katahimikan ng kanyang penthouse, hinahanap niya ang isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Pagkatapos ng tanghalian, imbes na bumalik sa opisina, isang biglaang impluso ang nagtulak sa kanya. "I-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong hapon," utos niya sa kanyang driver. "Ako na ang magmamaneho." Kinuha niya ang manibela ng kanyang itim na sedan at itinahak ang daan patungong Tondo. Mula sa mga nagtataasang gusali ng Makati, dahan-dahang nag-iba ang tanawin. Ang mga kalsada ay naging masikip, ang mga gusali ay naging luma, at ang hangin ay nagkaroon ng amoy ng tunay na buhay, isang pinaghalong usok, pagkain sa kalye, at sangkatauhan. Ang kanyang ama, isang taong walang pasensya sa kahinaan, ay laging nagsasabi, "Huwag kang magtiwala sa mga ulat lamang. Tingnan mo ang problema gamit ang sarili mong mga mata." At iyon ang ginagawa ni Marco ngayon. Gusto niyang makita ang problema na nagpapabagal sa kanyang perpektong plano. Narating niya ang lokasyon ng Celeste Towers. Ito ay isang malawak na lupain na may mga bakas na ng demolisyon sa paligid, maliban sa isang sulok. Doon, nakatayo pa rin ang isang maliit na istruktura, isang karinderya na may kulay asul na pintura na kupas na. Lugawan ni Ara, basa niya sa paskil na gawa sa kahoy. Isang inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Ito ang sagabal sa ₱1 bilyong proyekto. Isang hamak na lugawan? Naramdaman niya ang pag-akyat ng iritasyon. Ang katigasan ng ulo ng may-ari nito ay isang direktang insulto sa kanyang otoridad. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa tapat. Bago pa man siya makababa, nahagip ng kanyang mga mata ang isang figura sa loob. Isang babae. Nakatalikod ito, abala sa pagpupunas ng isang mesa. Ang paraan ng kanyang pagkilos, mabilis, organisado, at mailayunin ay pamilyar. At nang dahan-dahan itong humarap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang mga taon ay nagdagdag ng bahagyang pagod sa mukha nito, ngunit walang duda. Ang hugis ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata na bahagyang singkit, ang kanyang buhok na itim na nakatali sa isang simpleng ponytail. Ang lahat ay nakaukit sa kanyang alaala, isang alaalang pilit niyang kinalimutan, ngunit laging nagpaparamdam sa mga sandaling hindi niya inaasahan. Araceli Reyes.
Ang multo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali sa high school. Ang lahat ay bumalik sa kanya sa isang iglap, ang init ng mga ilaw sa entablado, ang bigat ng katahimikan matapos tumunog ang buzzer, at ang mukha ni Ara na puno ng pagkabigla at sakit habang sinisigawan niya ito. Isang malaking pagkabigo. Ang mga salitang binitiwan niya ng walang pag-iingat, dala ng galit at pagkadismaya ng isang aroganteng binatilyo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatitig, ang kanyang kamay ay naninigas sa manibela. Ang inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang komplikadong halo ng pagkagulat, hiya, at isang kuryosidad na hindi niya maintindihan. Anong ginagawa niya dito? Ang may-ari ng lugawan na ito ay siya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at binuksan ang pinto ng kotse. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang tapusin ito. Bilang CEO ng Del Franco Holdings, tungkulin niyang alisin ang anumang sagabal. Tumayo siya sa harap ng lugawan, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay tila hindi bagay sa maalikabok na kalsada. Sa loob, naramdaman ni Ara ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng distansya at 10 taon ng katahimikan. Nakita ni Marco ang pagkilala sa mga mata nito, ngunit walang takot. Walang bakas ng dalagitang nasaktan na kanyang naaalala. Sa halip, ang mga mata nito ay malamig at matatag, puno ng isang tahimik na hamon na hindi niya inaasahan. Hinawakan nito ng mahigpit ang basahan sa kanyang kamay, at sa isang boses na malinaw at walang panginginig, nagsalita ito. Ano ang kailangan mo, Ginoong Del Franco? Ang formal na pagtawag sa kanya, Ginoo, ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila, isang pader na mas matibay kaysa sa anumang pader na kayang itayo ng kanyang Celeste Towers. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, si Marco Sebastian Del Franco ay hindi alam kung ano ang isasagot. Kinabukasan, binuksan ni Ara ang kanyang karinderya na may bigat sa dibdib. Ang bawat paghahalo ng lugaw, bawat paghiwa ng sibuyas, ay ginawa niya ng may mekanikal na kilos, habang ang kanyang isipan ay nasa lalaking may-ari ng itim na kotse. Alam niyang babalik ito. Ang isang tulad ni Marco Del Franco ay hindi umaatras sa isang problema, tinatapos niya ito. Ang tanong na lamang ay kung paano. Hindi nga siya nagkamali. Tanghali na nang muling huminto ang pamilyar na itim na sasakyan sa tapat. Ngunit sa pagkakataong ito, si Marco lamang ang bumaba. Wala na ang driver. Suot pa rin ito ang isang mamahaling suit na tila sumisigaw na hindi ito kabilang sa lugar na iyon. Pumasok ito sa loob ng karinderya. Kakaunti na lamang ang tao, patapos na ang pananghalian, kaya't ang presensya niya ay lalong kapansin-pansin. Umupo ito sa isang bakanting mesa, ang parehong mesa kung saan nakaupo si Aling Nena kahapon. Ang kanyang mga mata ay maingat na naglakbay sa kabuuan ng munting lugar, mula sa mga kupas na paskil ng menu sa pader hanggang sa mga plastik na bote ng patis at toyo. Nakita ni Ara ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Nandidiri ba siya? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ginoong Del Franco, bati ni Ara, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Nilapitan niya ito, may hawak na basahan, isang sandata ng distansya. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Kung narito po kayo para sa abiso, natanggap ko na po. Tumingin si Marco sa kanya, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang bakas ng binatilyong kilala niya noon, isang bahid ng pag-aalinlangan ng pagkailang. Ngunit mabilis itong nawala, pinalitan ng kumpiyansa ng isang si. Hindi ako narito para dyan, Ara, sabi nito, ang paggamit sa kanyang pangalan ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa hangin. Narito ako para mag-alok ng isang solusyon. Hindi umimik si Ara. Hinintay niya itong magpatuloy, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahan. Alam ko ang sitwasyon, pagpapatuloy ni Marco, iniiwasan ang kanyang mga mata at itinuon ang tingin sa isang gasgas sa mesa. Ang Del Franco Holdings ay handang magbigay sa iyo ng isang compensation package na higit pa sa itinakda ng batas. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang lugar. Isang solusyon. Ganoon lamang kadali para sa kanya. Isang problema na kailangang ayusin gamit ang pera. Napangiti si Ara ng mapait, ngunit mabilis niya itong itinago. At kung hindi iyon sapat, dagdag ni Marco, tila naramdaman ang kanyang pagtanggi. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, mayroong isang bagay na hindi niya mabasa, pagsisisi ba o awa. Mayroon akong isa pang alok.
Ang aming kumpanya ay may malaking cafeteria. Kailangan namin ng isang mahusay na kusinero. Isang stable na trabaho. May sweldo, may benepisyo. Hindi mo na kailangang mamroblema pa. Doon na hindi napigilan ni Ara ang sarili. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang saya, puno ng sarkasmo. Isang kusinero, ulit niya, hindi makapaniwala. Mula sa pagiging isang malaking pagkabigo, ngayon ay inaalok mo ako ng trabaho bilang tagaluto sa kumpanya mo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang mga salita niya ay tumama. Nasaktan ito. Ara, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Del Franco? Putol niya, ang boses ay nagsimulang tumaas, ngunit pinigil niya. Na dahil sa awa mo, bibigyan mo ako ng trabaho para matubos ang konsensya mo. Para makatulog ka ng mahimbing sa gabi, alam na naayos mo na ang buhay ng kaawa-awang babae na minsan mong tinapakan. That's not it, gate ni Marco, ang kanyang boses ay may bahid ng frustrasyon. I'm trying to help. Hindi ko kailangan ng tulong na ganito. Ang pag-uusap nila ay biglang natigil ng isang matamis na boses ang pumuno sa hangin. Marco, darling. I was looking for you. Sabi ng sekretary mo, may pupuntahan ka raw na importante. Sabay silang napalingon ni Marco sa pinto. Nakatayo roon ang isang babaeng napakaganda, tila isang anghel na napadpad sa lupa. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit, may dalang mamahaling handbag, at ang kanyang ngiti ay perpekto. Siya ang babae mula sa restaurant kahapon. Si Isabel Vicencio. Lumapit ito kay Marco at marahang ipinulupot ang braso sa kanya, isang kilos ng pag-aari. Pagkatapos ay lumingon ito kay Ara, ang mga mata nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa, ngunit ang ngiti ay hindi nawala sa mga labi. Oh, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay parang pulot na mailason. Ito ba ang importante mong gagawin, darling? Tinutulungan mo pala ang mga maliliit na negosyante. Tumingin ito sa paligid ng karinderya na may bahagyang pagtaas ng kilay. How charitable of you. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Isabel ay isang malumanay na sampal. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay parang tinitingnan nito ang isang bagay na nakakaawa. Isabel, this is Araceli Reyes. Pagpapakilala ni Marco, ang boses ay halatang hindi comfortable. She's the owner of this place. I see, sabi ni Isabel, at inilahad ang kamay kay Ara. It's a pleasure to meet you. Ang cute naman ng munti mong restaurant. Ang salitang cute ay tila isang insulto. Napilitan si Ara na tanggapin ang kamay nito. Ang kamay ni Isabel ay malambot at makinis, ang sa kanya ay magaspang dahil sa araw-araw na pagtatrabaho. Sa isang iglap, naramdaman niyang muli ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Binitawan siya ni Isabel at muling bumaling kay Marco. So, ano itong solusyon na inaalok mo? A job. Sa cafeteria. That's sweet. Muli itong tumingin kay Ara. You should take it, Miss Reyes. Isang malaking karangalan ang magtrabaho para sa Del Franco Holdings. Hindi lahat nabibigyan ng ganyang pagkakataon, lalo na ang mga tulad mo. Iyon na. Iyon na ang huling patak. Ang awa ni Marco ay masakit na. Ngunit ang pagmamaliit ni Isabel na nakabalot sa matatamis na salita ay hindi niya matatanggap. Huminga ng malalim si Ara. Ibinaba niya ang basahan sa mesa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, hindi pinapansin ang babaeng nakakapit dito. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang sistema ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matigas at nag-aapoy na determinasyon. Ginoong Del Franco, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na hindi maikakaila. Nagpapasalamat ako sa iyong alok. Parehong alok. Isang senyas ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Marco. Ngunit hindi ko ito tatanggapin, pagpapatuloy ni Ara, at nakita niya ang pagbagsak ng pag-asang iyon. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang problema na kailangan mong alisin. Ito ang buhay ko. Ito ang pamana ng ina ko. At hinding-hindi ko ito ipagpapalit sa isang mangkok ng awa mula sa iyo, o sa isang trabahong ibibigay mo para lang gumaan ang iyong pakiramdam. Tumingin siya kay Isabel, at sa unang pagkakataon, nakita niyang bahagyang nawala ang ngiti nito.
At lalong hindi ko ito isusuko para lang bigyang daan ang isang toring bakal na walang puso at kaluluwa. Ibinalik niya ang tingin kay Marco. Hindi ako aalis. Kung gusto ninyong kunin ang lupang ito, kailangan ninyo itong ipaglaban. Dahil ipaglalaban ko rin ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Si Marco ay nakatitig sa kanya, walang masabi. Si Isabel naman ay halatang nainis na. Let's go, Marco, sabi ni Isabel, hinihila na ito. We're wasting our time here. Tumalikod si Marco nang walang imik at sumunod kay Isabel palabas. Bago ito tuluyang makalabas, lumingon ito muli kay Ara. Ang kanyang mukha ay isang komplikadong larawan ng pagkadismaya, paghanga at marahil pagsisisi. Nang mawala na ang itim na kotse sa paningin niya, napasandal si Ara sa isang haligi. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting napalitan ng malamig na takot. Ano ang ginawa niya? Nagdeklara siya ng gyera laban sa isang higante. Nang gabing iyon, matapos isara ang karinderya, umupo siya sa maliit na mesa sa kanyang silid. Sa ilalim ng kama, kinuha niya ang isang lumang lata ng biskwit. Sa loob nito ay ang lahat ng kanyang naipon sa loob ng maraming taon, bawat piso na kanyang iningatan. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit ito ang lahat sa kanya. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya sa search bar. Evening classes. Bachelor of Science in Business Administration. Manila. Pinindot niya ang enter. Habang lumalabas ang mga resulta sa screen, isang bagong determinasyon ang pumalit sa takot sa kanyang puso. Hindi na siya ang dalagitang umiiyak sa isang sulok. Kung gusto nilang labanan, bibigyan niya sila ng laban. Ngunit sa pagkakataong ito, lalaban siya sa paraang alam nila. Sa sarili nilang teritoryo. Ang gabi ay dumaan na parang isang lagnat na hindi mapawi. Natagpuan ni Marco ang sarili na nakatayo sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang penthouse. Hawak ang isang baso ng mamahaling whisky na hindi naman niya iniinom. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap na parang isang karagatan ng mga bituin, isang imperyong kaya niyang abutin mula sa kanyang toring garing. Ngunit sa gabing iyon, ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ay tila walang kabuluhan. Ang imahe ni Araceli Reyes ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi ko ito ipagpapalit sa isang mangkok ng awa mula sa iyo. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa determinasyon. Ang kanyang tahimik na dignidad sa gitna ng isang lugawan na anumang oras ay maaari niyang ipagiba. Hindi ito ang babaeng inaasahan niyang makita. Ang naaalala niya ay isang dalagitang may mga matang laging nakayuko, isang anino na laging nasa gilid, isang talinong tahimik. Ang babaeng humarap sa kanya kahapon ay iba. Binuo siya ng paghihirap. Hinubog siya ng panahon. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang lakas na iyon ay humahatak sa kanya at kasabay nito, tinutusok ang kanyang konsensya. Hindi siya nakatulog. Ang bawat pagpikit niya ay nagbabalik sa alaala ng kanyang sariling kalupitan 10 taon na ang nakalipas. Isang pabigat. Isang malaking pagkabigo. Ang mga salitang iyon, na binitiwan ng isang aroganting binatilyo na takot sa sarili niyang kabiguan, ay bumabalik sa kanya ngayon na parang isang sumpa. Kinabukasan sa opisina, hindi siya mapakali. Ang mga numero sa spreadsheet ay lumalabo. Ang mga plano para sa Celeste Towers ay tila nawalan ng kinang. May isang bagay na mali. May isang bagay na kailangan niyang malaman. Ipinatawag niya si Arthur, ang kanyang pinagkakatiwalaan at napakadiskretong executive assistant. Arthur, sabi ni Marco, nakatalikod ito at nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Mayroon akong isang personal na research request. Yes, sir, sagot ni Arthur, laging handa. Gusto kong hanapin mo ang mga archives tungkol sa National Academic Quiz Bowl, 10 taon na ang nakalipas. Ang ating paaralan ang host noon. The Del Franco Foundation sponsored a scholarship for the winners. Binalangkas niya ang kanyang kahilingan na parang isang gawaing pangnegosyo. Gusto kong malaman ang mga detalye ng kompetisyon. The official results, the list of participants, everything. I'm reviewing our past SIAS initiatives. Masusunod po, sir. May partikular po ba kayong pangalan na hinahanap? Tanong ni Arthur. Nag-alinlangan si Marco ng isang segundo.
Tingnan mo ang records ng team natin. Lalo na ang pangalang. Araceli Reyes. Tumango si Arthur, walang emosyon, na para bang inutusan lang siyang magpa-photocopy ng dokumento. I'll get on it right away, sir. Matapos umalis ni Arthur, naiwan si Marco sa katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit hindi ito sapat. Ang isang bahagi ng kanyang isipan ay nanatili sa nakaraan, habang ang isa naman ay bumalik sa kasalukuyan, sa lupa kung saan nakatayo ang lugawan ni Ara. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang folder ng Celeste Towers Project. Nag-scroll siya pababa, lampas sa mga architectural plans at financial projections, hanggang sa marating niya ang mga folder ng T-Land Acquisition. Binuksan niya ang mga file, isa-isa. Mga deed of sale, mga titulo ng lupa, mga legal na kasunduan. Karamihan ay mga transaksyong malinis at ayon sa batas. Ngunit habang papalalim siya sa mga dokumento, isang file ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang lot sa mismong sentro ng property. Lot PRV 214 na. Ito ay isa sa mga unang lupang nakuha ng kumpanya, 7 taon na ang nakalipas, noong ang kanyang ama pa ang namumuno. Binuksan niya ang scanned copy ng Deed of Absolute Sale. Ang presyo ng bentahan ay nakalista at halos manlaki ang kanyang mga mata. Ang halaga ay sobrang baba, halos isang insulto sa market value ng lupa sa lugar na iyon kahit pa noong panahong iyon. Ito ay isang fire sale transaction. Sino ang magbebenta ng kanilang ari-arian sa ganito kababang halaga, maliban na lang kung sila ay nasa matinding pangangailangan? Ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaba sa pangalan ng nagbenta. Ang pangalan na nakapirma sa ibabaw ng linyang T vendor seller. Elena Reyes. Isang pamilyar na apelyido. Reyes. Napasandal si Marco sa kanyang upuan. Isang kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Maaari kayang. Hindi. Maraming Reyes sa Pilipinas. Isang malaking koinsidensya lamang ito. Ngunit ang pakiramdam sa kanyang sikmura ay nagsasabi ng iba. Ang pirma ay tila ginawa ng isang kamay na nanginginig, halos hindi mabasa. At ang pagbebenta ay ginawa sa pamamagitan ng isang special power of attorney na mas nagpadagdag sa kanyang pagdududa. Ang lupa kung saan nakatayo ngayon ang lugawan ni Ara ay ang mismong lupaing ito. Lot PRV 214 na. Ang lugawan ay nasa isang maliit na bahagi lamang nito na hindi pa nagagalaw ng mga paunang demolisyon. Ang ibig sabihin, ang pamilya ni Ara ang dating nagmamay-ari ng lupaing iyon. Ang pamilya ni Ara ang napilitang ibenta ang kanilang ari-arian sa Del Franco Holdings sa halagang napakaliit. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang istorya ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, isang istoryang mas madilim at mas komplikado kaysa sa inakala niya. Ang pagkabigo niya kay Ara sa entablado ang pagkawala nito ang pagbebenta ng kanilang lupa. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa, pinuputol ang kanyang malalim na pag-iisip. Boses ni Arthur. Sir, excuse me for the interruption. May nakuha na po akong impormasyon tungkol sa Kiss Bowl. Come in, mabilis na sagot ni Marco, umayos ng upo. Pumasok si Arthur na may dalang isang manipis na folder. Inilapag niya ito nang may pag-iingat sa mesa ni Marco. It took some doing, sir. Medyo magulo ang archives ng paaralan, paliwanag ni Arthur. Pero may napansin po kaming isang irregularity. Binuksan ni Marco ang folder. Sa loob ay may 2 kopya ng official score sheet ng final round. Ang nasa kaliwa po, sir, ay ang kopya na isinumite sa DepEd at siyang naging basehan ng final results. Makikita niyo po, ang final score ng team natin ay mas mababa ng 1 puntos. Tiningnan ni Marco ang papel. Naroon ang pangalan nila. Marco Del Franco. Araceli Reyes. At ang final score na nagdeklara sa kanila bilang talunan. At ang nasa kanan, tanong ni Marco, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Iyan po, sir, ay ang original na score sheet na nakuha namin mula sa personal files ng dating Quizmaster. Kung titingnan niyo po ng maigid. Itinuro ni Arthur ang isang bahagi ng papel. Nakasulat doon ang sagot sa huling tanong. Ang salitang key carbon ay malinaw na nakasulat sa tabi ng pangalan ni Ara. May puntos ito. At sa ilalim, ang final score ay nagpapakita na ang kanilang team ang nanalo.
May dalawang bersyon, bulong ni Marco, hindi makapaniwala. Opo, sir. At may isa pa po. Itinuro ni Arthur ang pirma ng isa sa mga hurado sa Peking score sheet, ang dokumentong nagpatalo sa kanila. Ipinakita po namin ito sa isang handwriting expert sa legal department. Ayon po sa kanya, mataas ang posibilidad na ang pirma na iyan ay pineke. Nabitawan ni Marco ang mga papel. Ang mga ito ay lumagapak sa mesa na may mahinang tunog, ngunit sa pandinig ni Marco, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Isang Peking score sheet. Isang pinekeng pirma. Ang panalo na naging pagkatalo. Ang scholarship na nawala. Ang buhay ni Ara na nagbago magpakailanman. Ang lahat ay kasinungalingan. Sino? Sino ang gagawa ng ganito? At bakit? Ang mukha ni Marco ay nanigas. Ang pagdududa, ang pagsisisi, at ang isang bagong umuusbong na galit ay naghalo-halo sa loob niya. Ang problema niya ay hindi na lamang isang babaeng matigas ang ulo na ayaw umalis sa kanyang lupa. Ang problema niya ngayon ay isang dekada ng kasinungalingan na nagsisimula ng mabunyag at siya ay nasa pinakasentro nito. Ang mga sumunod na araw ay naging mga linggo, ang mga linggo ay naging mga buwan, at ang mga buwan ay naging 6 na mahahaba at nakakapagod na taon. Para kay Araceli Reyes, ang bawat araw ay isang laban na kailangan niyang paghandaan at pagtagumpayan. Ang kanyang buhay ay nahati sa dalawa. Sa umaga, bago pa man sumikat ang araw, siya na ang naghahanda sa lugawan ni Ara. Ang amoy ng bawang na ginigisa, ang halimuyak ng luya, at ang init mula sa malaking kaldero ng lugaw, ito ang kanyang mundo. Siya ang may-ari, ang kusinera, ang tagahugas, at ang kahera. Ang kanyang mga kamay, na dati isa na ilamang humawak ng libro at ballpen, ay naging sanay sa bigat ng sandok at sa init ng kalan. Natuto siyang umiti sa mga suki kahit ang puso niya ay pagod. Natuto siyang makipagtawanan kahit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Sa pamamagitan ng mga legal na payo mula sa isang murang public attorney, nagawa niyang paulit-ulit na i-delay ang demolisyon, bumili ng oras gamit ang mga papeles at petisyon. Ang kanyang munting karinderya ay naging simbolo ng paglaban, isang maliit na batong tumatangging matinag sa gitna ng rumaragasang alon ng kaunlaran. Ngunit pagsapit ng hapon, kapag naisara na niya ang kanyang lugawan, nag-iiba siya ng anyo. Tinatanggal niya ang kanyang apron, hinuhubad ang pagiging isang simpleng tindera, at isinusuot ang uniforme ng isang estudyante. Ang kanyang gabi ay para sa pangarap. Sa isang maliit na unibersidad sa Recto, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang silid-aralan na puno ng mga tulad niyang nagtatrabaho sa araw, natagpuan niya ang kanyang pangalawang mundo. Siya ay naging isang estudyante ng business administration. Ang bawat aralin sa accounting, bawat lecture sa marketing, bawat formula sa finance, lahat ay kanyang sinisipsip na parang isang tuyong lupa na uhaw sa tubig. Maraming gabi na halos bumigay na siya. Ang kanyang katawan ay sumisigaw na ng pahinga. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagbabasa ng makakapal na libro matapos ang maghapong pagtayo. May mga pagkakataon na nakakatulog siya sa bus pauwi, ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na salamin ng bintana, ang kanyang mga libro ay yakap-yakap na parang isang sanggol. May mga pagsusulit na kinuha niya na ang tanging laman ng kanyang tiyan ay ang natirang lugaw mula sa kanyang paninda. Sa mga gabing iyon ng pagdududa, isang imahe ang laging bumabalik sa kanyang isipan, ang mukha ni Marco Del Franco, na puno ng pagkasuklam, at ang mukha ni Isabel Vicencio, na may ngiting puno ng pangmamaliit. Ang kanilang mga mukha ang nagiging panggatong sa kanyang apoy. Ang sakit na idinulot nila ay naging lakas niya. Hindi ako isang pagkabigo, bulong niya sa sarili sa gitna ng katahimikan ng gabi. At hindi ako kaawa-awa. Lumipas ang mga taon. Ang kanyang kaalaman sa negosyo ay hindi na lamang teorya. Ang mga natututunan niya sa gabi ay kanyang isinasabuhay sa umaga. Inayos niya ang kanyang bookkeeping. Gumawa siya ng mga simpleng promo para sa kanyang mga suki. Natuto siyang makipagnegosasyon sa mga supplier. Ang kanyang maliit na lugawan, sa kabila ng banta ng demolisyon, ay unti-unting umunlad. At pagkatapos ng 6 na taon, dumating ang araw na iyon. Nakatayo siya sa gitna ng isang malaking entablado, katulad ng entablado kung saan siya minsang gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi liwanag ng kiss ball ang nakatutok sa kanya, kundi ang mainit na liwanag ng pag-asa. Suot niya ang isang itim na toga,
ang kanyang sablay ay may kulay na sumisimbolo sa kanyang kurso. Araceli Reyes. Cum laude. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumakad siya patungo sa gitna ng entablado, ang bawat hakbang ay matatag. Ang palakpakan ng mga tao ay tila musika sa kanyang pandinig. Habang inaabot niya ang kanyang diploma, isang piraso ng papel na naglalaman ng 6 na taon ng kanyang dugo, pawis, at luha, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng peghati. Ito ay luha ng tagumpay.